Isa ka rin ba sa gustong kumilala sa ating Panginoong Hesus at gusto kumilala sa tunay na Diyos? Inaanyayahan ka ng Espiritu ng Diyos na subaybayan ang pangyayaring naganap sa ating Panginoong Hesus kung paano siya pumasok sa ating mundo at hanggang sa wakasan ang kanyang buhay. Ating alamin ang kasaysayan ng Panginoong Hesus. Hayaan natin na ang Biblia ang magsaysay ng walang bawas at walang idinagdag patungkol sa pangyayaring naganap sa ating Panginoong Hesus. Ang mga ninuno ni Hesus. Ang aklat ng lahi ni Hesukristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac, at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Judah at ang kanyang mga kapatid. At naging anak ni Judah kay Tamar si Phares at si Zara, at naging anak ni Phares si Esrom, at naging anak ni Esrom si Aram. At naging anak ni Aram si Aminadab, at naging anak ni Aminadab si Naasan, at naging anak ni Naasan si Salmon. At naging anak ni Salmon kay Rahab si Buz, at naging anak ni Buz kay Ruth si Obed, at naging anak ni Obed si Jesse. At naging anak ni Jesse ang haring si David, at naging anak ni David si Salomon, doon sa naging asawa ni Urias. At naging anak ni Salomon si Ribom, at naging anak ni Ribom si Abias, at naging anak ni Abias si Asa. At naging anak ni Asa si Josaphat, at naging anak ni Josaphat si Joram, at naging anak ni Joram si Ozias, at naging anak ni Ozias si Jotam, at naging anak ni Jotam si Akaz, at naging anak ni Akaz si Ezekias. At naging anak ni Ezekias si Manases, at naging anak ni Manases si Amon, at naging anak ni Amon si Josias. At naging anak ni Josias si Jeconias at ang kanyang mga kapatid, ng panahon ng pagkadalang bihag sa Babilonya. At pagkatapos ng pagkadalang bihag sa Babilonya, ay naging anak ni Jeconias si Salatiel, at naging anak ni Salatiel si Zorobabel. At naging anak ni Zorobabel si Abiad, at naging anak ni Abiad si Eliakim, at naging anak ni Eliakim si Azor. At naging anak ni Azor si Sadak, at naging anak ni Sadak si Aquam, at naging anak ni Aquam si Eliud, at naging anak ni Eliud si Eleazar, at naging anak ni Eleazar si Matan, at naging anak ni Matan si Jacob. At naging anak ni Jacob si Jose asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Hesus, na siyang tinatawag na Kristo. Sa makatuwid ang lahat ng mga salit-saling lahi buhat kay Abraham hanggang kay David ay 14 na salit-saling lahi. At buhat kay David hanggang sa pagdalang bihag sa Babilonya ay 14 na salit-saling lahi. At buhat sa pagkadalang bihag sa Babilonya hanggang kay Kristo ay 14 na salit-saling lahi. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip, na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y mangganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito, upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at mangganganak ng isang lalaki,
At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagan, ay sumasa atin ang Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog, at ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon, at tinanggap ang kanyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus.